Let's pray. Lord, we thank you, Lord God, for the reality, Panginoon, that we can just always turn our eyes on you, Lord God. And Lord, we are right now, Panginoon, turning our eyes and our hearts, our ears on your word, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa kalayaan sa aming bansa, na magpatuloy, Panginoon, na mag-aral po ng inyong salita, Lord God. Salamat po, Panginoon, yung salita niyo, Lord, inalaw niyo po na makarating po sa aming panahon, Lord God, upang malaman po namin ang kalooban nyo sa mga buhay po namin. And Lord, we believe, as your word said, that all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the man of God may be equipped for every good work, Panginoon. This is the reason, Lord God, why you gave us your word. At Lord, sa aming pong pag-aaralan po ngayon, this may be something, Lord God, that will teach us, Lord God, na meron po kayong laging ituturo po sa amin, ano man po yung aming pag-uusapan po, sa bawat araw o bawat linggo, Panginoon, na nanambahan po kami. Lord, bigyan niyo po kami, Panginoon, ng disiplinang makinig. Lord, kayo rin po, Lord, umayos po ng aming mga puso. Ano man pong inaalala po namin ngayon, Lord, help us to cast all our cares on you because you care for us. At help us just to focus on you. And Lord, magkaroon ng joy as we listen to your word, Lord God. Kayo na pong bahala, Panginoon, sa mensahe na mapapakinggan po namin ngayon. May you alone be glorified. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, ang title po ng ating pong pag-aaralan is Fellow Israel or Fellow Edom. Hindi ko po alam kung meron na po nakapagbasa. Hopefully po nabasa niyo po yung Genesis chapter 36 for the past days bago po yung linggo na ito, or baka isang beses niyo lang po binasa, kasi pag binasa niyo po yan, puro pangalan po. Di ba po, tama po ba? May nakapagbasa po ba ng Genesis 36, pangalan? Meron dyan, sino ba si Omar, Zepho, Gatam, Kenas, puro po kasi ito patungkol sa descendants po ni Iso. So pag pinag-usapan po natin siya, parang naalala niyo po for the past 11 chapters from Genesis 25, mga kapatid, ang pinag-uusapan natin si Jacob. Ano nangyari kay Jacob sa pagsilang niya po hanggang sa kanyang pag-deceive sa kanyang tatay at pagdating pag-aasawa, na-deceive din ng kanyang uncle, dumating pa po yung pagkakataon na si Jacob nagkaroon po siya ng conflict sa uncle niya, umalis siya, nagkaroon pa po ng rape, 'di ba? Na chapter kung saan yung kanyang anak na babae ginahasa. At nakita po natin doon na namatay pa, at ang pinakahuli, namatay pa po yung kanyang ama na si Isaac, at nilibing nilang magkapatid, si Esau at si Jacob, ang naglibing po sa kanilang tatay na si Isaac. So for the past weeks, ang focus po natin si Jacob. At nalalaman nga po natin last week that we are fellow Jacob. We are fellow Israel. We are all struggling with God. May mga struggles po tayo, maaaring pumunta po tayo sa lugar na ito, na may mga struggle ka sa financial, may struggle ka sa physical, emotional, yung health po natin, sa pamilya, may struggle po sa love life or anuman. Pero ang pinakamahalaga po is, we are struggling with God. That's why we are called last time, fellow Israel. Ngayon po, iaalis po muna natin yung pananaw po natin patungkol kay Jacob. Sa kwento po ni Jacob, mag-focus po tayo sa kanyang kapatid na si Esau. At ang isa pa pong pangalan ni Esau ay Edom. Bakit po Edom? Dahil lang po ito sa kulay na pula. Bakit po pula? Kasi po, makita nyo po, di ba, si Esau is marami po siyang balahibo at most of the time, reddish po talaga, pati po yung kanyang buhok at bigote. Isa po reason kung bakit po Edom po yung pangalan ni Esau, kasi po, kung maalala nyo po, nung panahon po na gutom siya, may nakakaalala po ba? Yung gutom na gutom siya, nagluluto po si Jacob. At yung niluluto po ni Jacob, according sa Bible, is red stew. At pinagpalit po ni Esau yung kanya pong birthright, yung pagiging panganay, para po sa isang simple na pulang sabaw. Ganun po yung nangyari sa buhay ni Esau. And then, pag binasa po yung Genesis 36, balikan natin, may matututunan ba tayo dito, Brother Jom? Meron pa tayo matututunan dito? Puro pangalan lang to ng mga descendants ni Esau. Naniniwala po ako that all scripture is God-breathed. Na hindi po nag-aksidente po sa Lord na naisulat po ito. Meron po tayong matututunan, hindi lang po sa buhay ni Jacob, kundi sa buhay din po ni Esau. So hayaan niyo po ako, mga kapatid, this is a privilege for me to share to you. Tatlong bagay po. Genesis 36 verse 1, sabi po, sinimulan po itong ating chapter, this is the account of Esau, that is Edom.
Yun po yung nakalagay dyan. So, ang focus po natin, tatlong bagay po. Una, nasaan ang Diyos sa buhay ni Iso? Nung panahon po na si Iso ay wala sa poder ng kanyang kapatid na si Jacob, nagkahiwalay sila, nasaan ang Diyos sa buhay ni Iso? Anong ginawa ng Diyos sa buhay ni Iso? Pangalawa po, ano pong nangyayari kay Iso nung panahon na magkalayo sila ng kanilang kapatid? At pangatlo po, ano po yung naging future ni Iso at ng kanyang mga descendants? So, una po, kung tatanungin natin, nasaan ang Diyos sa buhay ni Iso? Yung unang point po natin, the Lord remained who He is. At ano po ang Diyos? The God of grace. Una pong point natin, the gracious God to the life of Iso. Ang Diyos po, hindi lang po naging tapat, hindi lang po naging gracious sa buhay ni Jacob, kundi naging tapat at gracious din po siya sa buhay ni Iso. Mga patunay po, una po, binigyan po ng Lord sa pagkasilang sa kanya hanggang sa kanyang paglaki. Ang Diyos po ang nagbigay sa kanya ng skills. Mababasa po natin to sa Genesis 25, verse 27. Sabi po ng Bible, the boys grew up, ito po si Jacob at si Iso, at sabi po ng Biblia, and Iso became a skillful hunter. Di ba po, gracious po ng Lord. Pwede namang si Iso, hunter lang. Pero ang sabi ng Bible, the Lord allowed Iso to be a skillful hunter. Sabihin, talagang ito yung gift ng Lord sa kanya, grace ng Lord sa kanya. Katulad po sa akin, ang grace ng Lord sa akin, pagkanta, ang dami tumawa. Joke lang po. Joke lang po, binibiro ko lang po kayo. Nakita yung mga tumatawa, parang na-offend ako. Biro lang po, ginigising ko lang po kayo. Joke. Kasi closing prayer na po, joke lang. So, hindi po, kunyari po si Kuya Emma, nakita po natin siya yung worship leader. Grace po talaga ng Lord kay Kuya Emma, yung pagpapakanta. Yun po talaga yung gift ng Lord sa kanya. Dinisenyo talaga po ni Lord si Kuya Eman bilang magpakanta. And same with Iso po. Si Iso po, hindi dinisenyo ng Lord na maging katulad ni Jacob. Na si Jacob po, man in the house, diba, tumutulong sa chores. Ang disenyo po ni Lord sa buhay ni Iso is maging skillful hunter. Siguro po ano pa ang tututunan po natin doon, may disenyo po talaga si Lord sa atin individually. Iba-iba po yan. For sure po sa mga magkakapatid dito or may kapatid ka, wag po natin kainggitan yung buhay ng iba, yung disenyo ng iba sa buhay nila. Kasi iba po yung design ng Lord eh. Iba rin po yung mga gift, iba yung mga skills na bigay ng Lord. At kung tatanawin po natin sa Lord na malaking utang na loob yung skills na yon, gamitin po natin yon para sa kanyang kaluwalhatian. Kaya po yung kanta natin kanina, di ba? All glory to Jesus alone. Hindi lang po ito sa mga nangyari sa buhay natin, maging sa mga gift, mga skills na binigay po sa atin ng Lord. Kay Iso, the Lord bless him, grace him to be a skillful hunter. At sa kanyang paglaki po, nakita natin na hindi lang po siya binless ng Lord, gracious ang Lord, binless siya ng skills, binless din po siya ng Lord ng isang abundant life. Napaka-gracious ng Lord. Ang pangako po, ang binless po ng kanilang tatay na si Isaac, si Jacob, pero hindi po pinabayaan ng Diyos si Iso. Binless niya po si Iso ng abundantly. Saan po patunay nito? Balik lang po tayo, 3 chapter, Genesis 33 verse 8. Naalala niyo po yung pagkikita ni Jacob at ni Iso? Nung dumating po, bago po pumunta si Jacob kay Iso, ang dami niyang pinauna. Pinauna niya yung mga tupa, yung mga camels, yung mga donkeys, yung mga ox, yung iba pa niyang mga alagang hayop na ibibigay niya bilang regalo kay Iso. Then pagdating niya po, nung nag-uusap na sila during their conversation, nagtanong na si Iso, nalilito siya. Sabi niya, anong ibig sabihin nitong mga nasa lubong ko na mga hayop, na mga linya-linya pa sila? Sabi ni Jacob, to find favor in your eyes, my Lord, my servant mo ko, kapatid kong Iso. Then sabi po ni Iso, take note, sabi niya, I already have plenty, my brother. Keep what you have for yourself. So let's not neglect na si Iso po, siya po talaga hindi abusado. Isa po yung commendable dito kay Iso, no? Sabi niya, hindi kapatid, marami na ako eh. I-keep mo na yan para sa sarili mo. So makita natin dito, pag pinag-uusapan natin yung buhay ni Iso, hindi siya naging mahirap. Talagang ang Lord, isipin mo, ilang po yun, ilang camels yun, ilang donkeys, ilang sheep, sobrang dami nun. Kung mahirap si Iso, ay, sige, thank you brother, kailangan ko talaga yan. Pero dahil si Iso, mayaman na siya, binless siya ng Lord abundantly, ang sabi niya, sa'yo na yung kapatid, okay na ako. Tapos na yung natin,
napatawad na kita, hindi mo na kailangan magbigay ng mga bagay na ito. Pinapakita po dito na talagang hindi pinabayaan ng Lord si Esau. Isa pa po, hindi lang po siya binless ng Lord, isa pa pong patunay na binless siya ng Lord. Dito po sa ating pinag-uusapan, Genesis 36 verses 6 to 7, sabi po dito, focus po tayo doon sa verse 6, Esau took wives and sons and daughters and all the members of his household, as well as his livestock, and all, una po, may livestock, may other animals, all the goods he acquired in Canaan, may pera po si Esau, kaya nakapag-acquire siya sa Canaan. At ang ginawa niya po, he moved to a land some distance from his brother Jacob. Bakit po? Nag-away po ba sila? Hindi po. Ang sabi po ng sunod na verse, their possessions were not great, too great. At sabi po, their possession there, hindi po sinabi na yung possessions kasi ni Jacob, too great. Ang sabi doon, their possessions were too great. Pareho po silang sobrang yaman. Na dumating sa pagkakataon na hindi na tayo pwede magstay dito. Kasi hindi na nasusustain ng grass ng Kanaan yung livestock natin or yung lugar na ito, nagsisiksikan na yung ating mga pagkayamanan. Kaya ngayon, ako na yung aalis at mag-move na ako. So nakita po natin dito, God bless Esau abundantly with material things. Napakarami talaga. At isa pa po, binless din siya ng Lord ng isang pamilya. Diba, nakita natin dyan, yung wives niya, yung sons, daughters, members ng household, ang dami niya pong mga kasama, at hindi lang po basta-basta pamilya. Pag pinag-usapan po natin yung Genesis 36, God gave Esau a family of chiefs, mga pinuno, at family of kings. Ito po, kung akala po natin, nauna po ang mga hari ng Israel, sila David, sila Saul, hindi po. Bago po magkaroon ng Saul, David, Solomon, at iba pa pong mga hari, may hari na po ng Edom. Sabi po sa 31, these were the kings who reigned in Edom before any Israelite king reigned. Nung panahon po na inaalipin ng Egypt ang mga Israelita, ang bayan po ng Edom dahil sa grace ng Lord, nagpo-prosper sila. At yung prosperity nila to the point na kailangan na nilang magkaroon ng mga hari para mamuno sa kanilang bayan. Ganun po ka-gracious ng Lord kay Esau. Nasaan ang Lord? Sa buhay ni Esau, nagpapatuloy siyang maging Diyos sa buhay ni Esau. I-high level pa po natin, hindi lang po skills, possessions, family. Ito pa po, ganito kabuti ang Lord kay Esau. God gave Esau their own land. Kasi po, di ba sabi doon, sobrang yaman, sobrang great na ng possessions natin. Kaya kailangan na nating umalis, maghiwalay. Ngayon, saan siya pupunta? Di ba? Saan pupunta si Esau? Saan siya dapat pumunta, wala naman siyang Kanaan yung pinangako ng Lord para sa bayan ni Abraham. Tama po? Yun yung pinangako ng Lord Ito pong ginawa ng Lord. Genesis 36 verse 8, Esau settled in the hill country of Seir. At pag-uusapan po natin yung Mountain of Seir, yan po yun, isa po yan yung modern day Seir, pero maganda lang po siguro yung kulay, pero ngayon po, ganyan po historically yung Seir. Isa siyang bayan na may mataas po siyang lugar. So, ngayon po, pag tinan natin to, siguro si Esau lang yung nag-decide na pumunta siya sa Seir, na doon siya tumira. Kasi wala na siyang pupuntahan. Sige, doon na tayo sa Seir. Actually po, mababasa natin patuloy sa Bible, hindi po sa Genesis, sa Deuteronomy, binigay ng Lord yung Seir kay Esau. Ganun po kabuti ang Lord. Saan natin makita yan, Brother John? Deuteronomy 2 verses 2 to 4. Sabi dito, the Lord said to me, sino po yan? Si Moses po yung nagsusulat niyan at ang sabi daw po sa kanya ng Lord, you have made your way around this hill country long enough, now turn north. Sabi niya po, paikot-ikot na kayo dyan after niyong lumabas sa Egypt. Ngayon punta na kayo sa norte. Pero ang sabi niya, bago kayo pumunta ng norte, make sure na sasabihin mo to sa mga Israelita, give the people these orders. You are about to pass through the territory of your brothers. Ang tawag po ng Diyos sa Edomites is brothers ng mga Israelita. At sabi niya, the descendants of Esau who live in Seir. At ang sabi ng Lord sa kanila, they will be afraid of you, but be very careful. Matatakot yung mga yan sa inyo. Bakit? Bakit naman sila matatakot? Una, may pillar of cloud at pillar of fire.
nakasama po sila Moses. Pangalawa, for sure nabalitaan nila yung mga plagues na pinadala ng Lord sa Egypt bago sila iligtas. Nabalitaan nila for sure, baka nakita pa nila sa malayo dahil nasa mataas silang lugar, na hinati ng Lord sa pamamagitan ni Moses yung Red Sea. So kumbaga, pag ako, sino ba naman hindi matatakot doon? Kaya ang sabi ng Lord sa kanila, be very careful. Pero ito po yung kabutihan ng Lord kay Iso at sa kanyang pamilya. Sabi ng verse 5, sabi doon, do not provoke them to war. Huwag nyo silang girahin. Yung ibang bayan, sasakupin nyo yon, gegerahin nyo yon, pero sila, huwag nyo silang girahin. Bakit? Sabi kasi niya, for I will not give you any of their land. Ang Diyos po, mabuti sa bayan ng Israel, pero specifically, ang sabi ng Lord sa bayan ng Israel, hindi ko ibibigay sa inyo ang land nila. At ang sabi niya pa, even enough to put your foot on. Kahit isang land lang doon na isang paa, makakatapak nyo, hindi ko ibibigay yun sa kanila. Kasi ang sabi niya, I have given Esau the hill country of Seir as his own. Hindi po desisyon ni Esau na sa Seir. Ang Diyos ang nagbigay sa kanya ng mountain of Seir para sa kanya at sa kanyang pamilya. Ganto po kabuti ang Diyos at ka-gracious ang Diyos kay Esau. Nasaan ang Diyos? Nananatili po siyang Diyos. Isang Diyos na may pagkalinga sa lahat ng kanyang nilikha at patuloy na binibless din si Esau. So magpatuloy tayo. Brother John, despite all these things, bakit kaya, di ba si Esau, marami siyang ginawa, gusto niyang patayin yung kanyang brother, si Esau din dumating yung pagkakataon na dinispice niya yung birthright niya, wala siyang pakialam sa importansya ng birthright niya. Bakit nanatiling ganun ang Diyos? May nagsabi po, when it comes to steadfastness or pagiging faithful ng Diyos, God chooses to look beyond your shame, your guilt, and your sin. Saan po siya tumitingin? He looks at His name instead. Kaya po ganun tayo, ganun po kabuti ang Lord. Pag tinignan ng Diyos ang ating rebelyon, ang kasalanan, yung mga ginagawa nating hindi maganda sa Kanya, at doon siya nag-focus, wala po talagang deserving sa atin sa lahat po ng pagpapalang natatanggap natin sa Kanya. Whether it is material possession or even the salvation that we receive freely because of His grace, wala po talagang deserving sa atin. Pero buti na lang po ang Diyos, tumitingin siya kung sino siya. Kaya po sabi ng Timothy, if we are unfaithful, kala natin, di ba, pag naging faithful tayo sa Lord, doon lang siya gagalaw sa buhay natin. Ang sabi niya, if we are unfaithful, He remains faithful. For He cannot deny who He is. Character po ng Diyos yung pagiging tapat niya. Hindi ito nakabase sa kasalanan natin, sa ginagawa natin, sa mga katapatan natin sa Kanya dahil wala po talagang, we cannot say na naging tapat tayo sa Lord all the days of our life, of every moment of our life. Katapatan lang po ito lahat ng Lord. At ganun po yung ginawa niya sa buhay ni Esau. And for sure mga kapatid, all of us can relate. There are times in our life na, Lord, nakita ko na hindi naman ako tapat sa iyo, pero bakit ang buti mo pa rin sa akin? Lord, may mga pagkakataon, ang clear na nung mensahe mo sa akin, pero hindi ko kita sinusunod. Pero Lord, bakit tapat ka pa rin sa akin? Ito po yung sagot. Because if you are unfaithful, He can never deny Himself. He is a faithful God, always and forever. At ang Diyos po, naging tapat at gracious sa life ni Esau. Si Esau naman, ano kayang ginawa niya? Si Esau po, pangalawang point natin, the godless life of Esau. Ang Diyos naging gracious, naging tapat kay Esau, pero si Esau po, he lived an ungodly life. Isang buhay na walang relasyon sa Diyos. Bakit, Brother John, bakit ginajudge mo naman si Esau? Wala ka naman patunay na wala siyang relasyon sa Diyos. Binibless nga siya ng Diyos. Bakit masasabi mo na wala siyang relasyon sa Diyos? Sige po, pag-usapan natin, bakit po kaya? Sabi po ng author ng Hebrew, see that no one, wala daw po dapat sa atin, is sexually immoral, or is godless like Jacob? Hindi po. Godless like Esau. Ano pong definition po ng author ng Hebrew na godless si Esau? For a single meal, he sold his inheritance right as the oldest son. So pag binasa lang po natin siya plainly mga kapatid, para sabihin natin, ang okay naman ng Lord. Di ba? Pinagpalit lang ni Esau yung sabaw para sa kanyang birthright, godless na siya. Di ba ang definition natin ng godless, walang relasyon sa Diyos, hindi kinikilala ang Diyos? Para po maunawaan natin yan, kasi po, sa culture po nila, napakahalaga po ng birthright. Tingin ko po, kahit sa culture natin, pag panganay ka, di ba minsan sa hatian ng possessions materially,
meron talagang maiba talagang division, I believe, especially sa panahon nila. Yung material possessions ni Isaac, ipapamana yung mas malaking portion nito kay Esau kasi siya yung panganay. At isa pa po, spiritually speaking, yung descendants, yung inheritance ng right, siya po yung magiging leader ng buong angkan nila pag namatay na po ang kanilang ama. Pero po si Esau, hindi niya pinahalagahan yung grace ng Lord sa kanya na maging panganay na anak. Bakit po? Pinagpalit niya yung kanyang inheritance ng wala-wala lang para sa isang pulang sabaw na wala man lang sahog. Baka nga wala nga yung meat baka sabaw lang yun Baka tomato sauce lang yun, di ba? Na wala man lang manok. So, pinagpalit niya. So, pag natin, masyado bang hindi ba natin dapat i-consider benefit of the doubt na baka gutom na gutom naman si Esau? Pag sinagot po natin yan, una po, si Esau po ba marunong pong magluto? Ang sagot po, opo. Ano pong patunay? Sabi ni Isaac nung ibe-bless siya, ipagluto mo ako. So marunong po siyang magluto. At kung mag-aantay lang siya, kaya niyang ipagluto yung sarili niya na hindi na dadating sa pagkakataon na ide-despise niya yung birthright niya. But he despises his birthright. May nabasa po ang komentaryo, ito po yung sinabi niya. Kinonsider daw po ni Esau yung reward niya na inheritance, na ire-receive niya later, wala pong value sa kanya. Ang gusto niya lang po, masatisfy yung pangangailangan niya ngayon. He lived for now. Si Esau po, he lived for now. And most of the time, if we will be honest enough, there are days in our life we just live for now. Especially in the sinful days of our life. Ito yung kailangan ko I'm craving for this. Kahit ito'y kasalanan, kahit ito'y hindi nakakalugod sa Diyos, I'm craving for this. At dapat ngayon ko to gawin kasi hindi ko kayang i-delay to. Alam mo na may relasyon ka sa Diyos, alam natin may relasyon tayo sa Diyos, pero pinipili natin yung cravings natin today, kahit alam natin na hindi to kalooban at kalugod-lugod sa Lord. Ganun po si Esau. Hindi ngayon na to. Wala akong pakialam sa inheritance ko in the future. Wala akong pakialam kung makaka-apekto ito sa relasyon ko sa Diyos. Ang mahalaga, masatisfy yung aking flesh ngayon. And all of us can have a different definition of that. Ano man pong kasalanan, yung struggle na pinipili po nating magkasala, kesa po, tayuan po ang sinasabi ng salita ng Diyos, we are being like Esau. We are living for now. Sabi pa po niya, Esau's God, yung Diyos daw po ni Esau, yung stomach niya, yung fleshly appetite niya, who live immorally and foolishly because he only lived for the moment. Pinapakita po nito mga kapatid, yan pa po ba kayo? That while Jacob is struggling with God, Esau's life progressed and prospered, pero wala po siyang pagkilala sa Diyos. Gracious po ang Lord kay Esau, pero kahit po gracious ang Lord kay Esau, hindi niya po kinilala yung kapamahalaan ng Diyos sa buhay niya. At lahat ng mga bagay na meron siya, Diyos po nagmula, sa Lord po nagmula. Ano pong patunay nito? Genesis 33 verse 8. Pag binalikan po natin yon, tingnan niyo po sa conversation nila, kung meron po ba siyang pag-acknowledge sa Diyos. Sabi niya, ano ba itong mga binibigay mo, Jacob? Ang sabi ni Esau, marami na ako. Tabi mo na yan. So, bakit? Masama ba yung sinabi niya? Pero pag kinompare po natin, una po, wala pong mention ng Diyos. At kung i-compare natin siya kay Jacob after this conversation, sa verse 11, sabi ni Jacob, please accept the present that was brought to you. Quote, for God has been gracious to me, and I have all I need. At sabi niya, and because Jacob insisted, Esau accepted it. Makita natin dito, gumawa ng paraan si Jacob para makita ni Esau na yung sinasabi niyang I have plenty, galing yun sa Diyos Kaya sabi niya, God has been gracious to me and give me all that I need. Pero anong response ni Esau? Dahil godless nga siya, wala siyang pagkilala sa Diyos, he accepted it dahil lang ininsist ng kanyang kapatid na si Jacob. Ni sinabi na, Lord, galing sa Diyos nga pala itong mga blessings natin. Sige, tatanggapin ko dyan at i-acknowledge ko ang Diyos na siya ang nagbigay nito. Mabasa din natin dun sa Genesis 36 na sabi doon, their possessions were too great kaya siya alis. Ang motivation ni Esau, sobrang siksikan na kasi tayo dito, hindi niya naisip na, hindi niya kinilala ang Diyos na
My possessions are too great, Lord. Kaya aalis ako dito at pupunta ako sa Mount Seir. Pero ang Diyos, nanatili pong gracious kay Iso. Walang plano si Iso na kilalanin ng Diyos, pero ang Diyos nanatili pong may paggalang po at nanatili pong tapat sa kanyang disenyo, plano sa buhay ni Iso. We can see here, there is no mention of God in Iso's side, and he accepted Jacob's gift just because Jacob insisted. Yun lang po yun. After nito, hindi niyo mabasa na he thanked the Lord. Ano pong mas sinasabi nito sa panahon natin? Dito po, we need to reflect. Whenever po ba may binibigay si Lord sa atin na pagpapala, especially material things in this life, at yun ay kabutihan niya po sa buhay natin, ano po una nating sinasabi? Na ang galing ko talaga, buti na lang ganito ko. Ang dami ko kasing impluwensya. Buti na lang kilala ko siya. Ang una nating sinasabi, Lord, thank you. This is all because of your grace. Itong mga bagay na nangyari sa buhay ko, grace mo lang ito eh. Kaya Lord, thank you. I owe all these things sa'yo. Wala po akong partisipasyon dito. Grace mo lang ito lahat. You gave me the skills, you gave me my wealth, you gave me my properties, at lahat ng mga pinapa-experience mo dito in the land of the living, it's all because of your grace. So, patuloy po tayo. Ano pang ebidensya na nagpapatunay na si Iso po live a godless life? Ang patunay po, yung boring po tayong basahin, yung mga pangalan po ng kanyang mga anak sa kaapo. So, alam po natin sa Israel, pag po sila nagpapangalan, may kinalaman po ito sa nangyayari sa buhay nila. Hindi po sila nagpapangalan na, trip ko lang pangalan ito. May nangyayari po sa buhay nila. So, ang nangyari po is, pag tingnan po natin siya, example, si Rachel, nung last week po pinag-usapan natin, si Rachel namatay sa tama po ba, sa panganak, mabasa natin sa Genesis 35. Nung bago siya mamatay, ang pangalan po ni Benjamin, Ben-Oni. Ang ibig sabihin po nun, sons of trouble. Bakit po sons of trouble? Kasi nga po, muntik na nag-struggle siya sa labor, hanggang dumating sa pagkakataon, binawian na nga siya ng buhay. Pero binago po ito ni Jacob, ginawa pong son of my right hand. Kaya po ginawa siyang Benjamin. So sa panahon po nila, nagbibigay po sila ng pangalan, parang si Josiah, di ba yung nasa dedication po kami at first birthday ng anak po ni Joshua. Ganda ng pangalan kung bakit Josiah, kung bakit Mikael, di ba? So may meaning yung pagbibigay nila ng pangalan. At ang nakakatuwa, ni-recognize nila mag-asawa na ang Diyos, yung blessing na ito galing sa Diyos. So same with Iso. Nung panahon nila, may meaning yung pangalan nila. And let's compare. Pangalan ng anak ni Jacob at yung descendants ni Iso. Handa na po ba kayo? Ano po to? 50 na names. De joke lang po. Baka bukas po tayo matapos. 3 lang po. Jacob's son, si Reuben po, the Lord has seen my misery. Si Simeon, the Lord heard that I am not loved. Si Judah, this time I will praise the Lord. Nakita po natin, nandiyan ang Diyos sa kanilang mga pinangalan sa kanila kasi ni-recognize nila Leah at nila Jacob na ito yung mga biyaya galing sa Diyos. Descendants ni Iso, Eliphaz, pure gold. Di ko sure kung Kawit branch ba yan, Imus branch, Noveleta, joke lang. Pure gold. Biro lang po, ginigising ko lang. Nandiyan pa kayo? Ayun, nagising yung natutulog. So, isa pa po, si Simeon, hyena lang. Hyena yung pangalan niya. Ito pa yung pinakamalala. Meron siyang isang descendant, kaapu-apuhan na to, ang pangalan Baal Hanan. King to ng Iso, in-embrace yung name ng false god na si Baal. If we will compare, at sabihin natin na hindi maka-Diyos si Iso, sa pangalan po ng mga descendants niya, walang kinalaman ng Diyos. Huwag na po natin siyang sabihin na wala. Meron po, 2 lang. Pero out of all the names na na-mention sa Genesis 36, wala po itong mention ng Diyos. At pinapakita po dito, mga kapatid, that Esau really lived a godless life. Kaya sabi ng author ng Hebrew, see that no one is godless like Esau. So makita po natin dito, ebidensya po ito na although po si Esau, nag-prosper siya materially, pero nag-decline po ang kanyang spirituality. Nag-prosper siya, yumaman siya, dumami yung possessions niya, pero ang pinaka-nakakalungkot, nag-decline siya spiritually. Ano pong gusto natin? Siyempre gusto po natin pareho po tayong lumago. Pero naniniwala po kung totoo po tayong may relasyon kay Kristo,
ang mas gugustuhin po natin, Lord, kahit kami hindi na mag-prosper materially, kung ito ang kalooban mo, para dumepende lang kami sa iyo, basta mag-prosper kami spiritually at yung relasyon namin sa iyo lumago. Naniniwala po ko, yun ang panalangin ng isa pong taong may relasyon kay Kristo. Na ano man ilaw ng Lord sa buhay natin, Lord, bahala ka na, wag mo lang, Lord, hayaan na mawala ako sa piling mo. Na lagi akong nasa vine, Lord. Ito lang yung pangarap ko. Ito lang po yung gusto ko sa buhay ko. So ang tanong, sinong dapat sisihin? Sino kayang dapat sisihin sa nangyari kay Iso? Baka may kailangan dapat tayong sisihin. Baka naman yung kanyang lolo at lola na si Abraham sa si Sarah. Baka naman nung panahon na pinanganak sila kahit bata pa sila, baka hindi man lang sila nag-Sunday school. Di ba alam mo, hindi man lang sila tinuruan about Word of God, nangyari dun sa sino ang Diyos, baka hindi sinabi. Or baka naman yung tatay at nanay, si Isaac at Rebecca, masyado silang busy kung sino yung favorite nila, kaya hindi na sila nagbigay ng time sa kanilang anak. Naniniwala po ko hindi. Pag pinag-aralan po natin si Abraham, pinasa niya po ang pananampalataya kay Isaac. Kaya kung maalala niyo po yung buhay ni Isaac, habang inaantay niya si Rebecca, ano pong ginagawa niya? Nagde-devotion siya. Meron pong relasyon si Isaac sa Diyos at for sure po bilang isang ama, pinasa niya to kay Esau at kay Jacob. Pero po, so hindi dapat pala yung mga magulang. So pangalawa, baka naman yung situation sa buhay, wag natin sisihin si Esau, baka kaya siya hindi naging Christian, hindi niya kinilala ang Diyos kasi naman, alam mo yon, ang dami nangyari sa kanya, nawala yung birthright niya, dinaya pa siya ng kanyang kapatid. Baka yung sitwasyon niya sa buhay, intindihin natin siya. Pero pag baniligan po natin, sino po bang pumili nun? Di ba siya po? Sinong pumiling ipagpalit yung kanyang birthright sa sabaw? Siya po. Sinong pumili, di ba? Sinong pumili na na mawala sa kanya yung blessing na dapat sa kanya? Siya po. Kaya may pagkakataon, ang lesson sa atin, may pagkakataon, sinisisi natin sa Diyos, pero kapag binalikan natin, parte ito ng consequence ng mga choices natin in the past. Yung mga bagay na nangyari sa buhay natin, sinisisi natin ng Diyos. Pero if you are continually devoting your time to the Lord, nakikinig ka ng Word of God, ang Word of God nagwa-warning po lagi sa atin, whether in our devotion or in the preaching of the message of the Lord. At sinasabi niya, make the right choice, make biblical choices. At yung situation ng life ni Esau, hindi po dapat niyang sisihin bakit siya hindi nakakilala sa Diyos. Pangatlo, baka naman yung mga wives niya. Kasi yung mga wives niya walang pagkilala sa Diyos, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Siguro naman, Brother Jom, na-impluwensyahan lang siya ng kanyang mga asawa. Dapat sila ang sisihin. Hindi rin po. Kasi sino bang pumili sa mga napangasawa niya, siya din po. So if we will conclude, sino ang dapat sisihin? Si Esau. Meron po kasi siyang hindi ginawa. Meron pong hindi ginawa si Esau. Ano po yon? Nasa Proverbs 3 verses 5-6. Ito po ang sabi, trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, He will make straight your paths. Kung pinagkatiwalaan lang po ni Esau ang Lord, at pinagkatiwala niya ang buhay niya sa Diyos, yung kanyang mga steps, hindi po mangyayari yon. Nung nagugutom siya, di ba, pagod na pagod siya, alam ng Diyos yung pangangailangan niya eh. Pero kung nagtiwala lang siya sa Diyos at hindi niya dinispise yung birthright niya, in-acknowledge niya yung Diyos na nagbigay sa kanya ng grace na yon bilang maging panganay na anak, hindi niya yung ide-despise. At tinulungan pa siya ng Diyos to make his path straight, pero hindi niya ginawa. Wala pong ginawa si Esau to acknowledge who God is. Esau failed to do this, and it led him and his descendants after him to destruction. Dito po papasok talaga mga kapatid, yung role talaga ng isang tatay sa isang pamilya. Kasi kung paano po pinapalaki ng isang husband, dinidisciple po ng naming mga husband ng aming mga asawa, dadalhin po ito ng aming magiging anak or mga ng anak nyo po hanggang sa mga susunod na lahi. Kung ipapanampalataya natin at ipopoint po natin ang ating pong pamilya sa Diyos hanggang sa dulo ng kanilang buhay, hanggang kaapo-apuhan natin, naniniwala po ako, magpapatuloy po ang pananampalataya ng ating mga pamilya sa Diyos. Pero ito po yung nangyari. Hindi po ginawa yun ni Esau. Hindi siya nagtiwala sa Diyos. Nagtiwala po siya sa kanyang sarili, sa kakayahan niya, skillful hunter kasi siya, sa possession niya, maganda yung lugar niya. Nagtiwala siya sa sarili niya, nakalimutan niyang dumepende sa Diyos. Ano po nangyari?
hindi lang po siya inaapektuhan. Kaya po yung pangatlo po nating point, the prosperous but godless descendants of Esau. Sino po ang dapat sisihin? Hindi po ang Diyos. Ang Diyos po nagpahayag sa kanya, heaven and earth declares the glory of God. The skies proclaim the work of His hand. Nagpapakilala ang Diyos sa lahat ng tao. Kaya yung pagpili ni Esau na hindi kilalanin ng Diyos, siya yun eh. Hindi po natin sinasantabi na alam po natin na kailangan gumalaw ang Lord sa mga puso natin para makilala tayo sa Kanya. Pero ang Lord po, meron po siyang general revelation. Yung general revelation po, yung pagpapahayag niya kung sino siya, yung langit at lupa, yung mga nilikha niya, tayo po mismo. Pag tingnan natin yung sarili natin, yung mga organs natin, paano nagpa-function ng maayos, nang hindi nagkakaroon ng conflict, yung ano po, yung solar system, bakit hindi nagbabanggaan yung mga planeta, yung mga hayop na na-discover, nakakaiba yung mga features nila. Kung i-deny po natin na may Diyos, sa mga nilikha niya pa lang, sinong gumawa ng mga bagay na ito at ng mga nilikha na ito? May Diyos po. Nagpapahayag po ang Diyos. May general revelation. Pero higit sa lahat, dahil sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, doon tayo nagpapasalamat na nag-reveal din po siya sa ating mga puso. Na tayo'y makasalanan, kailangan natin ng Diyos sa ating buhay, at ang Diyos na ito ay nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo, inalay niya yung kanyang sarili na may kasiyahan, dahil alam niya, ito ang kalooban ng Ama sa Kanya, para tayong mga makasalanan, kailangan natin ng mercy, at kailangan natin ng mercy dahil tayo mapupunta sa kapahamakan, pero dahil sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, tayo napatawad, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Yun po yung ginawa ng Diyos, nag-reveal po siya. Yung pagpapahayag po ng salita ng Diyos, yung pagbabasa natin ng salita ng Diyos, nagpapahayag po ang Diyos sa atin. Pero most of the time, kaya po nagkakamali po tayo ng ating hakbangin, we fail to acknowledge who God is. That we are finite being, but He is the infinite, holy God, the gracious God, the faithful God of the universe. So ano po nangyari kay Esau? Naging prosperous po yung buhay nila, pero sila po yung nagkaroon ng godless life. Nakita po natin na kahit po ang Diyos, kahit po si Esau, hindi po pinansin ng Diyos, hindi acknowledge Diyos, naging tapat ang Diyos kay Esau. Binless pa po siya ng properties ng kanyang lugar, pero ang nangyari po kay Esau, naging idolatry yung kanyang generation. So, we will go back po sa tanong na, bakit ganun, Brother Jom? Di ba dapat hindi binibless ng Lord si Esau? Kasi wala siyang pagkilala sa Diyos eh. Di ba dapat parang ang buhay niya, isang buhay na parang walang Diyos? Kasi wala siyang pagkilala sa Diyos, dapat siguro maging mahirap siya. Dito po natin tatanggalin yung doktrina, na false doctrine, na kapag mahirap ka, wala kang Diyos sa buhay mo. Hindi po totoo yun. At kung mayaman ka, may Diyos ka sa buhay mo. Wala po sa kayamanan, sa possession, sa laman ng bangko, laman ng bulsa, o mga bagay, appliances sa buhay natin or gadgets na meron tayo para masabi natin may relasyon tayo sa Diyos. Ang relasyon po sa Diyos nanggagaling sa puso. Sa puso po yun nakikita. At sa isang buhay na surrendered po sa Lord. So bakit ganon? Anong nangyari sa buhay ni Esau? Bakit pinagpala pa rin siya ng Diyos? Ang tawag po dito, the doctrine of common grace. Ano po yung doctrine of common grace? Explain ko po through this. Common grace daw po, ito po yung ekspresyon ng kabutihan ng Diyos sa bawat pabor, but it is falling short of salvation. Sabihin po, the Lord will be favorable dahil po siya ay mabuting Diyos, pero yung common grace po, hindi po magliligtas sa isang tao. Katulad po ng kay Esau, hindi porkit po siya ay may common grace ng Lord, binibless po siya ng Lord, may favor ang Lord sa kanya dahil mabuti ang Diyos sa kanyang nilikha, siya po ay ligtas na. Yung common grace daw po nito, this is given by God for the undeserving and sin-cursed world. Ito pong mundo natin, tayo po yung lahat. Tayo po'y undeserving at sin-cursed po ang ating mundo. Pero dahil sa kabutihan ng Diyos, na-enjoy natin ang common grace niya araw-araw. At sabi po dito, kasama po ito una, delay of wrath. Isipin niyo po, anytime po pwedeng gunawin ng Lord ang mundo, pero hindi niya po ginugunaw ang mundo. May tama po siyang panahon para mangyari ang mga bagay na to. Pero hindi niya po ginugunaw ang mundo. That is the common grace of God. Pangalawa po, natural events that lead to prosperity. Minsan po siguro baka napapasana all kayo, may nanalo sa loto. Okay, di ba? Parang nanalo siya sa loto, hindi yan Christian na. Nanalo siya sa loto, wala siyang pagkilala sa Diyos. Okay, yung kapitbahay ko yumaman na. Bakit ganun?
May bago siyang kotse, may bago siyang flat screen TV, may nakakapunta siya sa ibang bansa, pero wala yung relasyon sa Diyos Bakit kaya nangyari sa buhay niya? Common grace po yung tawag doon. Ang Diyos po, inaalaw itong mga bagay na to dahil po siya ay mabuting Diyos. Naglilid to sa prosperity. And all the gifts that human use and enjoy naturally, yung mga nadidiscover po ng mga invention, naging convenient yung buhay natin, ine-enjoy po ito hindi lang ng mga Christians, pati na non-Christians, common grace po ito ng Lord. Pero ulitin ko po, hindi po ito nagliligtas sa tao. So ano pong sinasabi sa atin dito? Sabi po ng Biblia, ito po yung mga supporting verse, the Lord is good to all. Lahat po yan, lahat ng kanyang likha. And His mercy is over all that He has made. Sige po. So, habang naano ko to, Lord, paano ko i-appreciate yung common grace mo? Hindi lang sa buhay ko, kundi sa buhay din ng iba. Nalaman po natin, di ba, yung common grace po is magpapakita ng Diyos ng kabutihan niya, hindi lang po sa mga Christians, kundi sa mga non-Christians, sa mga walang pagkilala sa Diyos. Alam niyo po, paano po natin siya i-appreciate? Katulad po tayo dapat ni Jacob. Naalala niyo po nung si Esau, hindi niya in-acknowledge na yung meron siya ay galing sa Diyos. Minister siya sa kanyang kapatid. Nakita niya yung common grace ng Lord sa kapatid niya. Kaya ang sabi niya, God has been gracious to me. So ibig sabihin po, sa mga pagkakataon po na nakikita natin yung mga ibang mananampalataya na pinagyayaman po ng Diyos, dapat po ang ano ng puso natin, Lord, ang bait mo. Napakabuti mo, Lord, hindi lang po sa akin, kundi dito sa mga taong ito, sa lahat ng mga tao, even dun sa mga walang pagkilala sa iyo. Ganun po yung tamang na hindi dapat hindi yan pinagpapala kasi wala na may relasyon sa Diyos, rebelde yan sa Diyos. Katotohanan po, kundi po tayo ginalawa ng Diyos, katulad din po natin sila. Maaring mayaman tayo, may pera tayo, meron po tayo mga possessions na i-enjoy natin, pero kung hindi po tayo ginalawa ng Lord, patay pa rin po tayo sa ating mga pagsuway sa Kanya at wala po tayong buhay na walang hanggan. So, ganun po natin siya titingnan. Lord, tulungan mo ko na makita na ito yung sinabi mo sa iyong salita, He makes His sun rise on the evil and on the good, sends rain on the just and the unjust. Diba, nagpapakita ang Lord, pinapahayag niya yung common grace niya, na kung umuulan dito sa Kaingin, uulan din sa Imos, uulan din sa para maanuhan yung mga crops doon. Hindi porket nandito yung CCSGM, sa Tabon walang CCSGM, hindi na uulan doon or hindi na araw. Hindi po ganun ang Diyos. The common grace of God give us the reality na kung bakit yung kapitbahay natin na walang pakilala sa Diyos, may kinakain araw-araw, may iniinom, merong mga biyaya, common grace po yun ng Lord. Pero ang katotohanan, hindi po yon nagliligtas. Hindi po natin sinasabi, mga kapatid, na wala na masama na appreciate yung common grace. Dapat po i-appreciate natin everyday yung common grace. Pag may kinakain tayo, that's why we pray, Lord, this is your common grace sa amin. Na binibigyan mo kami ng mga kain araw-araw. May iniinom tayo, may damit tayo, na ma-healthy yung pamilya natin, healthy tayo, or kahit hindi tayo healthy. Grace ng Lord ito sa buhay natin. Pero ito po yung pinaka-masarap ma-appreciate. Kung ikaw ay na kay Kristo, dalawang grace yung meron ka. The common grace of God that does not save, but the special grace of God that save. The saving grace of God through the merit of the cross of our Lord Jesus Christ. Na hindi ka lang gracious ang Lord sa iyo dahil nilikha ka niya. Gracious ang Lord sa iyo dahil tinuring kanyang anak. Dahil sa pananampalataya mo kay Kristo. Nung ikaw ay inabot ni Kristo, binago ang iyong puso, sinuko mo ang buhay mo sa Kanya, ngayon tinatawag ka ng anak ng Diyos. How awesome is the grace of God? How awesome is the grace of God? Yun pong ginawa ng Lord sa atin, that all of us should be living by the grace of God. Kaya nga po, meron po isang conversation dito. Kung napanood nyo na po yung God's Not Dead, and this is also should give us a reality. And at the same time, kung wala ka pang relasyon kay Kristo, you may be this kind of person. Sabi niya, you prayed and believed your whole life. Sabi niya dun sa isang character sa God's Not Dead. Nagpe-pray ka, naniniwala ka sa Diyos, buong buhay mo. You never done anything wrong. Wala ka namang inaagrabyado, wala kang ginagawang masama. Pero tingnan mo, ikaw dito, ikaw ang pinakamabait, you're the nicest person na kilala ko. Ako pa nga yung pinaka-mean. Pero tingnan mo yung buhay mo, may dementia ka, my life is perfect. Explain that to me.
Ang sagot po nung character na matanda, sabi niya, sometimes the devil allows people to live a life free of trouble because he doesn't want them turning to God. Their sin is like a jail cell, except it is all nice and comfy, and there doesn't seem to be any reason to leave. The door's wide open, till one day, time runs out and the cell door slams shut, and suddenly, it's too late. Yun po yung kailangan una nating makita. Una, the common grace of God sa mga tao. We thank the Lord for the gracious grace of God sa buhay nila. Pangalawa, it should also lead us to reality na kailangan nila ng gospel ni Christ. Because their life may be perfect, but if Jesus is not in their life, they will go to hell. Nakita po natin kung gaano po kahalaga talaga ang relasyon sa Diyos. Material possessions in this world will all fade away, pero ang relasyon po sa Diyos ang pinakamahalaga. At makikita po natin to sa buhay po ng mga descendants ni Esau. They are prosperous, materially speaking, but spiritually they decline. Nakalimutan nila kung sino ba ang Diyos. Bless sila ng Lord, pero sabi dito, dumating ang pagkakataon that their time runs out. The cell door slams shut, and suddenly it's too late. Ano pong nangyari sa kanila? Ganito po yung nangyari. Sa Bible po mababasa natin na dumating yung pagkakataon dahil po ito'y kalooban ng Lord para disiplinahin ang bayan ng Jerusalem, ang bayan ng Judah, yung Babylonian Empire po, pinadala ng Diyos ang leader po nito, si Nebuchadnezzar, in-invade niya po yung Jerusalem ng pangatlong beses. At dumating sa pagkakataon, wala talagang nasakop nila yung bayan ng Jerusalem. At nang nangyari po, may mga nakatakas na Israelita. Pero yung mga Edomites na tinuturing nga po ng Diyos na dapat brother ng mga Israelita, imbis na po tulungan yung mga fugitives na tumakas, na sige dito kayo sa amin, kapatid namin kayo dahil si Esau at si Jacob magkapatid. Ano nyo pong ginawa nila? Tinulungan pa nila ang Babylonian Empire para po yung mga nakatakas mahuli at dinala nila sa mga Babylonia. Ano pong nangyari sa bayan nila? Ang reward po nito, may reward sila. At siguro sabi nila, praise God nila. Siguro pinraise nila yung God nila. Yung Diyos-Diyosan namin, thank you sa kabutihan mo, may reward kami. Hinayaan ng mga Babylonian Empire na ilut nila yung Jerusalem. Kumuha sila ng mga possessions na gusto nila. Hindi sila nag-act as brother. Pero time comes that the door slams shut and suddenly it's too late. Pag pinag-aralan po natin ang nangyari sa mga Edomites, dahil sila ay naging gracious ang Diyos sa bayan ng Esau, kay Esau at sa kanyang descendants, pero naging idolatro sila. At dumating yung pagkakataon, ang judgment ng Lord, binaba niya through Obadiah. So si Prophet Obadiah, isang chapter lang po ito, I encourage you to read this. 4 na verses lang po yung babasahin natin. Sabi po dito, the vision of Obadiah, this is what the sovereign Lord says about Edom. Dahil po sa ginawa nila sa bayan ng Jerusalem. We have heard a message from the Lord. An envoy was sent to the nations to say, rise, tara, sabi ng mga Edomites, let us go against her for battle, yung Israel. See, I will make you small among the nations, sabi ng Diyos sa kanila. You will be the small among the nation. You will be utterly despised. Anong ginawa ni Esau? Dinispise niya yung birthright na ngayon. He will be despised. At bakit daw po? Ito yung reason. Sabi ng Diyos, the pride of your heart has deceived you. Yung ma-pride kayo masyado, diniceive na kayo ng inyong pride heart. Kayong nakalive sa cliffs of the rock and make your home on the heights kasi yung Mount Seir, malaki yung lugar na yon. At sabi pa nila, sa sobrang prideful nila, ang sabi nila, sinong magbabagsak sa akin? Sinong magbabagsak sa amin? Ito ang sabi ng Diyos sa verse 4. Though you soar like the eagle and make your nest among the stars, from there I will bring you down. We can remember the Lord said, God opposes the proud, but He gives grace to the humble. History will tell us na wipe out ang Edomite. Anong ginawa ng Diyos? Sinakop sila ng nabatayans, if tama yung pronunciation ko, nasakop sila ng ibang bayan. Pinaalis sila sa lugar nila, nag-iba sila ng lugar.
At nung pagkakataon na yung Israel sinakop ng Rome, sumama sila sa kudita para yung Rome around AD 70. At doon sa laban na yon, na-wipe out ang lahi ni Iso. Kasi ang sabi ng Diyos, I will bring you down. Ano pong lesson sa atin ito? Kung mamumuhay po tayo sa pride, the Lord will bring us down. Kaya po, every day, this is the day of salvation. Every day is the day for us to meditate. Lord, do I have a relationship with you? Am I really a fellow Israel? Or I am a fellow Edom? May relasyon ba talaga ako sa iyo? Or sa sobrang proud ko, hindi kita kinikilala at sinasabi ko rin sa sarili ko, sino naman magbabagsak sa akin? Sasabihin ng Diyos sa iyo, you soar like an eagle, make your nest among the stars. From there, I will bring you down. Grabe po, kung ang Diyos po ang mag-aangat, siya rin po ang kayang magpabagsak. Kaya sabi dito, ito po yung nangyari, ito na po yung itsura ng Edom ngayon. Isang maayos na bayan dati, pero history will tell us, ganyan na siya. Napakagandang bayan, pinagpala ng Diyos, hindi kinilala ang Diyos, pinagsak sila ng Diyos. Their sin is like a jail cell, except it is all nice and comfy, may reward from Babylonian Empire, and there doesn't seem to be any reason to leave. The doors wide open till one day, times ran out and the cell door slammed shut, and suddenly, it's too late. Matatapos na po ako. And allow me to share, ano matututunan natin sa life ni Iso? Sa mga pinagdaanan ni Iso, sa inalaw ni Iso sa life niya, sa nangyari po sa buhay niya, una po, we are called to prosper spiritually, not materially. Iso's life prospered materially, but not spiritually. At dahil nga po yun, sa kanyang pagpili, yung mga plans niya, hindi niya pinagkatiwala sa Diyos. Kaya ang lesson po sa atin dito, huwag natin ibabase ang spirituality, ang religiosity ng isang tao sa mga biyaya sa kanya. At ibig sabihin nito, hindi porket ikaw ay mahirap ngayon, basta may relasyon ka kay Kristo, ikaw na yung pinakamayaman na tao sa mundo. Hindi yung laman ng bulsa mo, tinitingnan ng Diyos. Ang tinitingnan ng Diyos, yung puso mo na sumasamba at dependent sa Kanya. May mga pangangailangan ka, may mga bagay kang iniyak sa Lord, di mo alam saan nyo kukunin yung mga bagay na meron ka. Mahalaga may Diyos ka. And if you have God, you have everything. Maniwala kayo. If you have God, you have everything. Kaya sabi ni Jesus, Matthew 6:19-21, do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. At sabi niya, for where your treasure is, there your heart will be also. Asan yung puso natin ngayon? Sa material things in our life, nagpapasalamat lang tayo sa Diyos kasi may biyaya tayo. Para pag-alisin ng Lord ang lahat ng yan, pasasalamatan mo pa rin ba ang Lord? At sasabihin mo pa rin, Lord, mabuti ka? Or hindi na? Kaya napakahalaga po, sabi ni Jesus, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Sabi po ni C.T. Studd, only one life, a few brief years, each with its burden. May mga problema, may pag-asa, may fears. Each with its day I must fulfill. Living for self, pipili ako every day. Will I live for myself or in His will? And he concluded, only one life. It will soon be past. Only what is done for Christ will last. We are called to prosper. Mag-prosper yung pananampalataya natin kay Kristo. Only one life, it will soon be past. Only what is done for Christ will last. Pangalawa, mga kapatid, matututunan natin, God's grace will never be stopped by our ignorance of Him. Ganun si Iso eh. Wala siyang pagkilala sa Diyos. But the common grace of God has been to Iso. But it's a different story kung may relasyon ka kay Kristo. Because you only don't have just the common grace, but the saving grace of God. Kaya nga lahat po tayo, ang sinasabi dapat lagi natin, but by the grace of God, I am what I am. And His grace toward me was not in vain. Sino man po tayo ngayon, currently, hanggang sa panahon, lumipas ang panahon,
Grace lang po ng Lord lahat yan. Estudyante ka ngayon, pag naging professionals ka na, nag-asawa ka na, pinagpala ng Lord ang buhay mo, in-experience sa'yo ng Lord yung mga bagay na impossible mo mangyari nung kabataan ka pa, grace ng Lord yan sa'yo. O ikaw, kabataan ka dati, pero hindi mo alam, ito yung season ng life mo na nakita mo, yung galaw ng Lord sa'yo, kahit before, wala kang pagkilala sa Kanya, wala kang pakialam sa Kanya, grace ng Lord yan sa life mo. Kaya lang sabi niya, by the grace of God, I am what I am. Yun yung cry natin. At ang sabi ni Pablo, your grace for me, Lord, will never be in vain. Patuloy po tayo, last. At ito po yung sinasabi natin na special grace, we have been saved through faith. Ito po dapat yung ating cry, Lord, you have been gracious to me. Not just a common grace, pero naligtas ako dahil sa ginawa mo, Panginoon. Last but not the least po, na hindi po ginawa natin nakita sa buhay ni Esau at ng kanyang mga descendants. Ito po dapat yung application natin. God's grace should lead us to repentance and acknowledgement of Him as the one true God. It did not happen to Esau, but we learn that this will be true sa atin. Ito po yung pagkakataon that we acknowledge, Lord, nasaan ba ako sa season ng life ko? Talaga bang kahit anong ginagawa mong pagre-remind sa akin, am I still being stubborn, rebellion, prideful sa harapan mo? 2 Peter po, sabi po ni Pedro, the Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you. Patient ang Lord sa atin, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Yung kabutihan po ng Diyos maglilid sa atin, hindi magyabang, maging ma-pride at anuman, kundi mag-humble dapat po sa atin. At ang humility na papakita yan sa pagsisisi ng ating kasalanan at rebellion sa harapan niya. Sabi po nito ni Pablo sa Romans, do you show contempt for the riches of His kindness, forbearance and patience, not realizing that God's kindness is intended to lead you to repentance? Yun po. Nangyari po ba ito kay Esau? Hindi po. Hindi niya po nakita yung kabutihan ng Lord sa buhay niya. Masyado kasi siya nakafocus sa sarili niya. Nakalimutan niya na may Diyos. Mabuti yung Diyos sa kanya. Pinatunayan niya ito higit sa lahat, sa ating lahat, nung inalay niya yung buhay niya sa krus ng Kalbaryo. While we were still sinners, Christ died for us. So paano po natin ito i-apply? And I want to end with this. Sabi po ni R.C. Sproul, ano pong response natin? Sabi po ni R.C. Sproul, we do not segment our lives, giving time to God, some to our business or schooling, while keeping parts to ourselves. Ito daw po yung idea. The idea is to live all of our lives in the presence of God, under the authority of God, and for the honor and glory to God. That is what the Christian life is all about. Hindi po part ng buhay natin. It's all we are. Kaya nga po, di ba yung kanta kanina, all glory belong to Jesus alone. That is a Christian life. That is what it means to be a fellow Israel, struggling with God. Manalangin po tayo. Lord, we just want to thank you, Lord God, for your message, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa kabutihan niyo po sa buhay po namin, Lord God. Higit sa lahat, Panginoon, di lang po sa mga material things na pinoprovide niyo po sa amin through your common grace, but Lord, higit sa lahat, sa kaligtasan that we will never deserve, Panginoon. Na Lord God, dumating sa pagkakataon before the foundation of the world, you chose us for salvation, Lord God. Lord, salamat po, Panginoon, dahil Lord, despite sa rebellion namin, hindi namin pagkilala sa iyo, nung panahon na kami parang si Esau, Lord God, na wala pong pakialam sa inyo, kinikilala po ang aming sarili, ang dahilan ng lahat ng mga bagay na ito. Pero Lord, salamat po. Kami pong mga patay, binuhay niyo, Panginoon, because of your grace at mercy. At Lord, inalaw niyo po kaming makilala si Kristo, magkaroon ng relasyon kay Kristo. Kaya Lord, we can just say, we are what we are right now because of your grace, and your grace for us will never be in vain. Because you alone gave that to us and you're eternal. That's why your grace is also eternal, Panginoon. Lord, salamat po sa mensahe niyo po sa amin. Ano man pong pagtuturo niyo po sa amin, Lord, tulungan niyo po kami to submit to the authority of your word. Lord, na i-reflect, Panginoon, ng mga bagay na natutunan po namin ngayon hanggang sa aming pag-uwi
at lumakad po kami, Panginoon, na may kababaang loob, na kinikilalang ikaw lamang, Panginoon, ang dapat mapapurihan sa aming mga buhay. All glory belong to you, our Lord and Savior, Jesus Christ. Thank you for your grace, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Thank you po mga kapatid.